Okay, dito tayo sa next na ating video tutorial sa ating water refilling station management system. Ang ituturo ngayon sa training na ito ay yung delivery boy, pick up at saka yung close order. Paano gagamitin nyo o paano gagawin yung delivery boy na option o features itong system na ito? So punta tayo dito sa POS. Kunyari ay mayroong order na isa, si Abel, delivery, syempre hindi po walk-in o kaya pick up. So delivery, borrowed, kunyari ay hihiram siya ng container. Okay, ang halimbawa ang ipapa-ship niya, papadeliver niya ay 10. Okay, ito lang yung option niya, cart. So automatic pagka delivery ay cash on delivery. Maliban na lang kung tumawag yung nag-order at magde-deposit siya through online, halimbawa ay GCash or bank to bank, ganun. Kaya pwede mo siyang i-paid kung ganun. Pero kung hindi ay cash on delivery. So i-check out mo na yan, check out, no? Tapos, pagkatapos ng ma-check out, ay ise-select mo yung delivery boy. Halimbawa, itong si Abel. Si Abel, ise-select mo na itong anong invoice number yon? 41, ito. Click mo yan. Tapos, ise-select mo yung Abel driver. Ngayon, ang tanong ay, paano madadagdagan itong driver na ito? Kasi nag-iisa lang si Abel driver. Ganito, i-close natin ito, i-update natin dito sa admin, punta tayo dito sa contacts, punta tayo dito sa user management. Okay, search natin dito yung Abel driver, nandyan siya, di ba? So paano tayo magdagdag ng driver? Mag-click lang tayo ng new. Okay, so anong pangalan niya? Si boy delivery, parang ganon lang. Tapos siyempre lalaki o babae, depende, birth date, address, okay lang yan, yung contact number niya, email address niya kung meron, date na na-hired, halimbawa hired siya ngayon, at yung determinated saka na pagka siya ay aalis. Ngayon yung user niya, si delivery boy, kahit wala, okay lang yun. Pero kung gusto mong gawan ng username at password, okay lang naman. Okay? Pero ito ang hindi mo dapat nakalimutan. Yung position niya. Kailangan ay driver. Okay? So, driver at saka i-click itong is active. Pagka may check, active siya. Pero kung walang check ito, hindi siya active. Kasi nagtatanong siya, is active? Yes. Di yes na natin yan. So, kung meron kayong naka-schedule o mga sahod niya, ganon, wage, rate, halimbawa, ay pwede naman. Yung driver ng commission rate, pwede din naman. Halimbawa ay 5 pesos ang kanyang commission sa bawat galon na kanyang i-deliver, ay pwede naman. Lagyan nyo dyan, walang problema. Okay? Kung talagang empleyado nyo na nag-apply, ay pwede nyo hingan ng mga ganito, PhilHealth contribution, Pag-ibig contribution, SSS number, PhilHealth number, Pag-ibig number, at iba pa. Okay? May note dito, bagong delivery boy. Yun. Halimbawa lang ganun yan. Tapos, lagyan natin ng user. So, ilagay natin dito ay anong pangalan niya? Si delivery boy. So, boy na lang. Boy. Tapos, ang password niya 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Encrypt natin. 1, 2, 3, 5. Okay. Okay. Yes. Save. Close. Now, punta tayo sa POS. Kung naidagdag nga si boy delivery. So, hanapin natin itong 41. Click natin yan. O, nandun siya. Di ba? Pag select mo yan, siya ang magdi-deliver tong order na ito. At meron siyang commission na 5.
Kung hindi mo na kailangan nabigyan ng 5 commission, i-click mo lang itong no. Okay? Click ng no. Mawawala yung 5. Okay? So, ganun lang yon. Pero kung gusto mo bigyan ng commission ay ibalik mo yung kanyang default na commission rate. Okay? So, ngayon, pagkatapos na ma-deliver ni delivery boy yung container o yung order, ay si cashier naman, hahanapin niya yung order na yon, yung invoice number na yon. So, halimbawa ay 41. I-update ngayon dyan sa system ng sino man, halimbawa yung staff ninyo, yung cashier ninyo, o kayo mismo na may-ari ng tubigan. I-click nyo dito sa edit, tapos i-paid nyo na. Paid. Kung si delivery boy ay dala-dala niya yung 250 pesos. Okay? Pero kung hindi niya dala-dala, huwag nyo munang ipipaid. Okay? Para hindi kayo malito sa mga sales ninyo. Kasi dito, mayroong cash on delivery, paid, unpaid, collectible, bitcoin, at iba pa. Cash. Naka automatic filter lahat yan. So, kailangan ay alerto tayo doon sa pagbabalik ng driver. Dala ba niya yung bayad ng tubig o hindi? Yun ang dapat nating makita o malaman. Okay? So, ngayon, halimbawa ay paid siya. Paid. Okay? Ang niyang ginawa ay paid. So, ang next na gagawin na dyan, para mawala siya dito sa on delivery, ay i-close na natin. So, delivered, close. Click. Yan. Yung invoice number na 41, nandun na sa close orders. So, ibig sabihin yan, wala nang prosesong gagawin. Tapos na yung order na yun. Close na siya. So, lahat ng ma-close sa araw na ito ay mapupunta dito. Kinabukasan ay maaalis, magiging clear ulit ito dito sa part na ito. Okay? Hindi naman siya maiipon dito. Katulad dito na for delivery, naiipon dito hanggat hindi pa na-deliver yung order. Okay? Sana ay maliwanag yan. Maayos na makita yung ating mga transactions. Okay? Pero yung mga nandito, pwede mo rin namang i-search dito sa master search na ito. Halimbawa, 33. Click mo natin 33. Nandyan siya. Pero hindi pa siya close. Di ba? Yan. Hindi pa siya close. Nandito pa siya for delivery. Pag-click mo yan, pipiliin mo yung driver, i-deliver ni boy delivery, pagbalik niya, close. Okay lang yan. Okay, ang next na ating tatalakayin ay yung pick up. Paano ba gamitin yung pick up? So, halimbawa, tumawag yung customer ninyo. Meron akong order na 5 galon. Slim. Halimbawa, ang pangalan niya ay si Juan de la Cruz. Pinili mo na yan. Ang pipiliin mo na dito ay yung pick up. Okay? Bakit pick up? Para hindi na involve yung delivery boy mo. Okay? Click yan. Tapos siguro yung container ay hihiramin din nung tumawag na si Juan de la Cruz. So, borrowed. No. Ang kukunin niya ay slim na siguro ay 5. Okay, ganyan. Tapos add to cart, then check out. So, pagka sinabing pick up, sigurado ay hindi pa nabayaran yun ng tumawag na si Juan de la Cruz. Kasi nga, siguro by phone o nag-message, nag-text o nag-message sa Facebook Messenger, ay automatic unpaid siya. Maliban na lang kung meron kayong pinag-usapan na ay isesend ko na yung bayad sa GCash mo at pipick upin ko yung order ko mamaya pag galing ko sa trabaho. Pagka may ganon ay pwede naman. Basta't na-receive mo na yung pera, gawin mo na siyang paid. Okay? Kung hindi, hayaan mo siyang naka-unpaid. Alright? So pagkatapos niyan ay pagka unpaid na yan, pwede mo na siyang i-check out, diba? So, ang order na itong invoice number 42 ay nandito sa linya ng mga for pick up. Okay?
So, yung mga order nito 6, okay? Yung 21, yung 25 ay lahat yan ay order for pick up. Okay? So, halimbawa yung 6, pwede na nating sabihin dito, kasi dito ay pwede mong isend yung WhatsApp o kaya text SMS. Halimbawa, i-update mo itong si Abel. Kunyari, ito yung mobile number niya. Click mo ito. Dear customer, your order is ready for pick up. Invoice number 6. Okay? Ang status ay paid na. Alright. And then, yung quantity ng order niya ay 8. Kasi 8 ngayon. Diba? So, send SMS or WhatsApp. Ganun lang. Para ma-notify mo yung customer mo na ready na yung kanyang in-order na tubig. Okay? Ganun din itong last na nag-order. Halimbawa itong invoice number 42, si Juan de la Cruz, pwede mo rin siyang bigyan ng notification message. Okay? Invoice number ay 42. Okay? Ang payment niya unpaid. Status, ang order niya ay 5. Alright. So, pwede mo ring dagdagan dyan. Halimbawa ay ilagay mo dito yung total payment. Ilagay mo, pwede naman. Magkano ba yun? 125. Pwede naman para makapag-ready din si Juan de la Cruz. Pagka pipick upin niya, dala-dala na niya yung 125 pesos na pambayad niya. Okay? Pwede yun. Pwede mong gamitin yun para sa ganon yung customer mo ay na-inform ka agad-agad. Alright? So, yan yung ating update ngayon, tutorial ng water filling station management system. Yung close order ay alam na natin yon. Lahat ito pwede nating i-close. Bago i-close yan, kailangan i-update ito. Halimbawa, unpaid, close. Ayan. Dito, halimbawa, paid siya, close. Ito, COD pa rin, close. Walang problema na kahit COD, unpaid, cash, o kaya ay, ang tawag dito, pwede mong i-close din yung pick up kung kailangan na. Okay? Sana ay maliwanag itong tutorial na ito about sa paano gamitin yung delivery option or features itong system na ito, at saka yung pagpaprocess ng pick up order, at saka yung pagkuklose ng mga order dito sa ating system. Okay? Sana ay makatulong, at kung bago kayo dito sa channel na ito ng water filling station, Your IT Solution video channel, ay sana ay i-like nyo na para sa ganoon ay ma-notify kayo sa susunod na mga video, tutorial man, tips at iba pa na about sa ating ginagawang pagninegosyo. Okay? Sige. Bye-bye!